Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Twala, Simps, Sukuna, Schooltech by Edfolio, Maroon Studios, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now in Facebook and we're live now here in Y Spaces, our partner co-working and event space here in BGC. We have Kanzen Barley. And we have Coach Love Agudo and Tita Joy Nuska. Hello. Coach Love and Tita Joy. Kumusta? Hello po. Ayun, meron tayong mga Kanzen Barley drink mix dito, ano. But sige, I let you do the introduction. I let you tell our listeners ano nga ba ang Kanzen Barley. So, Coach Love, Tita Joy, ano nga ba ang Kanzen Barley? Ayun. So, actually, ako po ay general manager po ng isang food manufacturing company. So, last 2021, naka-experience po ng pinakamatinding problema po yung family, which is ang nanay po namin ay na-diagnose po ng aplastic anemia. So, if you're familiar with aplastic anemia, ang aplastic anemia po is a very rare disease. So, 2 out of 1 million lang ang nagkakaroon nito. So, kung 109 tayong mga Pilipino, so, mga 40 lang yung mayroong ganito. So, out of that 40 people, swerte yung nanay ko. Grabe. Siya yung nakapulot. Hindi ko alam kung jackpot yun or ano, pero Jumakpat eh. Siya, sa loob ng 109, isa yung nanay ko sa nakakuha. Sa 40 na tao na yun. So, try to imagine, napaka-rare niyang condition. So, if i-research po natin ng aplastic anemia, ito po yung condition na kung saan yung ating pong bone marrow ay hindi na nakakapag-produce ng platelet. Which is common na naririnig natin sa mga may dengue. Tama po ba, Sir Johnny? yung red, is this ano? Red blood, white blood. Yung sa nanay ko, platelet. Platelet. So, hindi siya nakakapaglabas ng platelet. Pag hindi nakakapaglabas ng platelet yung tao po, nagkakaroon siya ng problem sa blood clot. Blood clot. Yes. Oo, so, once na nasugatan, hindi kagad mag-heal. So, ganun yung case ng nanay po namin. Lagi siyang hinihimatay, bawal siya masugatan. Naubusan ng dugo. Naubusan ng dugo. So, sinundan ko yung pattern ng mga binibigay ng mga usual na may encounter nyo pong mga kwento ng dengue. Dahon lang yan ng papaya. Tawa-tawa. Actually po, Sir Johnny, ginawa ko po lahat yun. Sinunod ko po. Pero, walang impact, walang nangyari, walang resultang maganda. Actually, nag-try din ako ng mga international brands. Sabi kasi maganda to, okay, try natin. Sige, lakas loob. Siyempre, lahat po tayo gagawin natin sa nanay natin. Siyempre po, di ba? Paano niyo pala rin-research yung mga yan? Saan niyo nalalaman yung mga information na yan? Or search lang sa internet? Okay. Kasi nag-post tayo eh. So, maraming concern din na tao na, try mo to. So, trinay po namin. Ang billing po namin ay umaabot po ng 100,000 per week. That's the bill. Kasi, ang process po kasi, procedure po na ginagawa, kailangan po ng platelet. So, it's either kunin sa mga magdo-donate or bibili ka sa Red Cross. So, ako po, bilang employee, ang ginagawa ko po ay tumatakas ako sa office namin. Sabi ko, ma'am, may client meeting ako. Pwede po bang di ako pumasok? Pero ang totoo, tumatambay na ako sa Red Cross ng Boni. Kilala na ako halos sa lahat po ng Red Cross sa buong Pilipinas. Kilala na ako. Kasi, ang tawag na nga po sa akin, Sir Johnny, si platelet. Andyan na si platelet. Kasi, alam na nila kung anong kailangan ko eh. Nung unang, iniisip namin na solution ay blood donation drive. Pa-donate po lahat. Sige, donate po tayo ng dugo. Ang problem po, every 3 days, nag-expire yung dugo. So, wala pong silbi, may stock yung platelet. Second, yung platelet po ay hina-harvest pa po yan. Kahit may dugo kang nilabas, hindi ka agad dyan ilalabas ng platelet. Platelet yung nilabas ko, hindi eh. Meron pang machine, nalimutan ko ano tawag sa machine. Meron pang machine na ginagamit para ma-separate ang platelet from red blood cells at white blood cells. So, meron pang procedure. So, ang hirap ng prosesong yun na halos mawalan po ng masira ang loob ng family. Mapagod, may stress, talagang di namin alam. Ang nangyari po, one time po,
ay nagsabi po si tita, sabi niya sa akin, nag-work ka sa planta ng food manufacturing. Ang ginagawa po kasi namin, coffee, juices, and food supplements. So binabati ko po lahat ng nasa planta po ngayon na pumasok. Andito po ako, absent. So, sa lahat po, Nutrawaste Manufacturing po pala kami. So sabi niya, nagmamanufacture kayo ng product, ba't hindi ka magmanufacture ng produkto para sa nanay mo? Bigla akong tinamaan. Sabi ko, oo nga, So, anong i-manufacture ko? Sabi niya, try mo ang barley. We've tried malunggay, we've tried mangosteen, guyabano, and everything ng sikat na food supplement except for barley. So, nung trinay po namin yung barley, ang pangalan pa po namin before ay... Pinangalan ng company ko. Opo, company po niya. Mayroon din ang sariling company na sa kanya, kaya doon ako nagpapagawa sa kanya. Sa amin, Yung Ultimate Nutra. So, ang pinangalan namin sa barley namin is Nutra Barley Capsule. Nutra Barley Capsule pa po yun. Kasi, ang challenge po kasi sa mother ko po ay hindi po niya kaya yung powder. Nangangati yun dito niya. So, nahirapan siya. Ang ginagawa ko po, sabi ko, sige, capsule natin. From March 2021, nag-suffer yung nanay ko from aplastic anemia up to August 2021 po. Tama. 2021. Di ako eksakto sa data, pero parang gano'n yun. So, August po ng year pong yun, hindi na po na-hospital si mother. Dahil... Nung pinalab test namin, ito yung something ang basis kasi, paano mo nasabi na okay yung mother mo? Ang basis lagi po ay lab test. Nung pinapalab test po namin on the platelet count, meron po silang tinatawag na ranging. Yung normal ranging is 70. Yung pinaka, ito yung pinaka pwede siyang hindi ma-confine. Pwedeng hindi siya salina ng platelet. That's 70. Ang pinaka-solusyon po, Sir Johnny, na binibigay ng doktor, to, share ko lang po. Ang pinaka-solusyon ay pinapainom namin siya ng L-Thrombopag. This is the generic name of the brand. L-Thrombopag. Pag pinaiinom po namin siya ng L-Thrombopag, Sir Johnny, ang nangyayari po sa kanya, dalawa po. Nahihit, di ba 70 po ang dapat na platelet niya? Pumapalok po to ng 120. Maganda po? Maganda. Maganda, 120 eh. Pero ito po yung problema po namin. Kapag ka nakakainom ng L-Thrombopag si mother, nagwawala siya sa gabi. Nagkikwento siya ng mga kakaiba, umaakyat siya dun sa, meron po kasi kaming, ang tawag dun? Mezzanine, parang, hindi po, mezzanine, may parang lawanet sa Bisaya, may lawanet sa taas eh. Umaakyat po siya dun, tapos pag pinipuwersa mo, umiikot yung mata niya. So, nandun yung fear ko na, nababaliw na ba si nanay? Pag umaga naman, naglalakad siya sa kalsada na nakapanti lang. So, bilang anak, syempre, ang sakit sa pakiramdam. O sige, normal yung platelet, pero ganito yung resulta. Okay ba sa atin? Nag-usap kami magkakapatid, okay ba sa atin tong ganito? So, nandun yung takot namin, sabi namin, tutuloy ba natin to o tuloy natin yung unang procedure? Hanggang sa yun nga, si tita nag-suggest na bakit hindi natin itry ang barley. So, nung trinay po namin yung barley, na-hit po namin ng 80. 70 ang normal, na-hit namin ng 80. Hindi perfect na 120, pero at least hindi nako-confine. Tsaka hindi siya nababaliw. Hindi siya nababaliw. Yun po yung pinaka-essence ng ginawa eh. Ang sabi ng doktor, sabi sa'yo eh, tiniinom niya yung gamot, di ba? Nakatingin yung kuya ko, sabi niya, kasi hindi niya maamin na may iba kaming pinapainom. Kasi alam mo naman, di ba? Once na binigyan mo ng kung anong supplement yung tao, bawal yan, di tama yan. So, iniwasan po namin yun. Nagulat po kami from August 2022, yan yung exact year. August 2022, up to this day, hindi na po siya na-confine. By God's grace po. So, may magic pala dito sa barley. Yes, sige, pag-usapan nga po natin yan. Parang, actually, nakwento niya na si itong ang barley, even si Kanzen barley, tsaka yung kumbaga, hinalo siya dun sa dati yung may na-manufacture at ginagawa na yung sa Nutra na brand,
parang may healing or may healing properties or meron siyang mga, Apo. ano tawag dito? Parang nutrients din, para makatulong sa mga ganitong klaseng sakit, Actually, what is unique about Kansen barley? Ito naman yung from Kansen barley, ano yung unique na meron siya? From Nutra barley ng February 2024, may na-meet po kaming isang company from Japan. Dito po magsisimula yung kwento ni Kansen. Na-meet namin yung isang company from Japan. Ang pangalan po nila ay Mitsubishi Corporation. Yung kotse? Yun. Pag sinabi ko sa Mitsubishi, alam mo kagad kotse. Okay. Ito yung kagad tatatak sa isip mo. Pero ang Mitsubishi po pala, ganito pala ang kwento nila. Noong 2020, nagkaroon ng, alam niyo po ba yun, nagkaroon ng pandemic? Yan naman. Wala naman siguro hindi nakakaalam nun. Yung buong employee po nila na pumapalo ng 4,000 po, hindi nila po alam kung wala pa kasi pumapasok na bakuna that time eh. So nahihirapan sila mag-source out paano maintain yung all of the employees ng wellness. So ang ginawa po ni Mitsubishi Corporation, bumili po siya ng pharmaceutical company. Yung pharmaceutical company na yon, sinabihan niya, ang pangalan po ay ito, nandito po sa box. Ang pangalan po ng company ay House Food Groups Incorporated. So yung House Food Groups po, sabi niya, mag-research kayo para hindi tayo tamaan ng COVID-19. Ano pong ginawa nila? Na-discover po nila ang postbiotic. Familiar po ba kayo sa prebiotics? Probiotics sa Yakult yan eh. Sa Yakult. Yung prebiotics, ito yung pagkain ng bakterya. Yung probiotics, ito yung live microorganism. Okay. Yung good bacteria. Pero ano yung postbiotic? Di ba? Parang ito yung latest na innovation na ginawa nila eh. Ang postbiotic po ay kaya mag-survive at around 150 degrees Celsius. Ang probiotics po, boiling point pa lang ng tubig, patay na. Kasi buhay po yun eh. Si post, kaya mag-survive. Second po, kahit sobrang acidic ng katawan ng tao, magsusurvive si postbiotic. Yun yung kagandahan po niya. So, na-introduce po sa amin ni Tita, ginawa po namin October of that year, 2024, meron pong isang scenario na nangyari. Ito po yung pinaka nakakatakot na part na nangyari po sa family po namin. Yung nanay ko po, balikan po natin nanay ko. Yung nanay ko po bawal masugatan, tama po? Kasi pag nasugatan, hindi magkaklat. So, mauubusan ng dugo. Yeah. Yes po. Ang ginawa po namin, pinapainom po namin yung nanay ko ng Kansen na. Buo na siya. Na-formulate na siya na Kansen. Yun nga lang, hindi po namin siya ina-advertise kasi wala pa kaming CPR. Or Certificate of Product Registration from Food and Drugs. So, syempre, ayaw po namin maging illegal. Pero para sa nanay ko, gagawin ko. October of 2024, nadulas po sa banyo yung nanay ko. Kumayod yung pader po kasi namin, medyo may rough po yun eh. Rough yung pader. So, tumama po yung batok niya doon sa may pader. Sa may pintuan. So, after pong tumama yung ulo niya dun sa pintuan po, kumalat yung dugo. So, hindi ko po siyempre, nakaupo po ako na naglalaro ko eh. Pagtingin ko, anong nangyari sa'yo? So, sinalo ko po yung ulo niya. Pag salo ko ng ulo niya, ayun na, tinawagan ko na siya. Kumalat na yung dugo. Sabi ko, hindi ko alam gagawin. Saan ako pupunta? Siyempre, ang sunod na iisipin, gastos. Ang susunod mo na iisipin, teka, ito, sunod-sunod na. So, ang nangyari po, hindi namin malaman, sabi ko, sige, ang pinakakilala namin, kasi yung kakilala niya po ay, meron siya kakilala sa ospital na Maynila. So, iniisip namin may access kami doon. So, pagpasok namin ng ospital na Maynila, government po yun. So, syempre, matagal po yung service. 8 p.m. kami nakapasok. So, hindi namin alam. Sabi ng mga doktor, antay lang muna. Wait lang. Ito, i-attend namin yung nanay mo. Syempre, public po yan. Dami. 9 p.m. po, tumigil yung pagdugo. Ulitin ko, aplastic anemia po yung case na nanay ko. Bawal maduguan. 9 p.m. tumigil yung pagdugo. Anong oras siya natahi? That is around
2 p.m. ng 2 a.m. na madaling araw. So try to imagine po yung experience. Talagang traumatic. Pero doon namin nasukat yung power ni Kansen Barley. So ano nga ba si Kansen Barley? Para lang po makita. So ano nga ba yung magic? Ano ba yung laman ni Kansen Barley? Actually, Kansen comes from the Japanese word perfect. So doon namin nakuha yung idea. Kansen means perfect. So yung combination po na ginawa namin is barley plus postbiotic. So siya lang yung nakarehistro sa Pilipinas sa Food and Drug Administration na barley with postbiotics. Wala pa po kaming nababalita na nag-register ng barley with postbiotics. Ito pa lang po. So ang kakaiba po sa postbiotics niya, marami rin pong postbiotics sa market. Hindi lang po kami ang unang nagsalita tungkol dito. Marami na po. Mayroon na nga po kami nababalitaan from Mindanao eh. Pero anong difference po niya? Kaya po namin ginagamit yung word na the first Japan patented kasi patented po siya. Pag sinabi pong may patent, ibig sabihin may claims kang kasama. Tama ba, Sir Johnny? So, pag pinatent mo yung isang bagay, may karapatan ka mag-claim. So, ano yung claim niya? Siya lang yung kauna-unahan na may immunobiotics. So, ano yung immunobiotics? Once na na-introduce po sa katawan natin, yung immunobiotics po, ang ginagawa po niya, pinapataas niya yung immune system ng tao. That is the uniqueness of the Kansen Barley. So, meron din po kami tinatry na mga iba. Actually, ang bilis po ng effect nito sa may acid reflux. Na ganyan ako. The best. GERD. Subukan ko na to. Acid reflux, GERD, at heartburn. Okay. Tapos, trinay po namin, ito, si tita po, si tita po ay... Ikwento ko lang na mayroon din akong inalagaan na naoperahan siya sa gallstone. At the same time, may kidney problem siya. Nabulok yung kidney niya. So, may tubo siya dito para lumalabas yung nana kasama yung ihis kasi sa left side na kidney, no? And then, nagtaka siya na bakit? Kasi nung umuwi siya, nung sa hospital pa siya kasi nag-stay siya doon ng 1 week nung naoperahan siya din, umuwi siya na alaala niya na mayroon kong barley, yung Kansen Barley. Gusto kong balikan yun, sabi niya ganun. Kasi noon, gumaling yung UTI niya. 1 week na hindi siya makaihi, nang pag-take niya ng 1 o 2 sachet ng Kansen Barley, walang minuto. Talagang tumakbo siya sa CR at nakaihi siya. Pero hindi pa niya alam na yung kidney pala niya ay nabulok na. Nabalot na ng nana. So, hindi pwedeng operahan dahil ang nana mahalo sa dugo at may posibilidad na dahil sa ang dugo naman talaga ay doon yan dadaan, umiikot, dadaan sa ating veins, tapos baka aakyat sa utak. So, magkaroon ka ng sepsis. So, yun yung iniingatan ng doktor. So, ang ginawa ng doktor, nilagyan siya ng tubo para mailabas muna yung nana. Bago siya operahan o anumang decision ang gagawin nila. So, may naglalakad siya, may tubo-tubo siya. Tubo na siya, may tubo pa siya dito sa inoperahan sa gallstone. Basta 3. Dahil yung pigment, yung katas ng dumi, nilalabas din niya yun. Basta talagang 3. Pero, nagtaka siya bakit napakalakas ko? Malakas talaga siya. Tapos ang bilis ng healing ng kanyang gallstone operation. And then, ito na naman, nakauwi na siya dahil pinashockwave niya yung kanyang kidney. At ayun, talagang sa mga ganong sitwasyon, although na-operahan siya, pero ang pasalamat niya, sobrang lakas niya na parang wala siyang iniinda na pirada ba siya, at saka na-save yung kidney niya na nabubulok. Hindi na siya inoperahan. Yung bato doon, talagang dinurog lang. So, si Kansen Barley pala, parang madami siya napapagaling na mga sakit sa kidney, sa dugo. Yes po. Yan. So, pero, paano nga ba to tinitake? I mean, powder ito, no? Powder, halo sa tubig. Yes. And then, inumin siya. Like, gano'ng kadalas dapat? Ito balikan natin yung storya ng nanay ko. Tignan niyo po ha.
Sabi ko, yung nanay ko ayaw niya po ng powder kasi kumakatin lalamunan niya. Bakit powder to? Baka ginawang kwento niyo. Di ba capsule yan? Bakit naging powder? Di ba? Question nga na. Yun po yung reason kung bakit may pangatlong ingredient po. Ang pangalan po ng pangatlong ingredient ay inulin fiber. Fiber po siya na na-discover namin sa aming manufacturing. Fiber siya, pero ang kakaibang effect niya, once na ininom nyo po siya, sinisignal niya yung brain mo na malinamnam yung iniinom mo. Malinamnam. Hindi matamis malinamnam. So pag iniinom ni nanay, ang pakiramdam niya, hindi siya umiinom ng damo. So yun yung kakaiba. So paano pag-take? Ito po yung advice po ng mga Hapon sa amin, ng Mitsubishi Corporation. Pag iniinom po siya, kailangan po ang inumin or pumasok sa katawan ng tao ay 50 milligrams ng L137 postbiotic. 50 milligrams. Sabi namin, teka saglit, 50 milligrams parang ang taas yata ng magiging dosage niyan. Sabi ko sa kanila, pwede pa naming hatiin sa dalawa. Gawin naming 25 milligrams kada intake. Ay hindi, kailangan 50 milligrams. O sige, gawin nating 2 sachet ang iinumin niya. So, nakasulat naman po dito sa box, every sachet has 25 milligrams of L137 postbiotics. So, nakakasigurado kayo na may 25 milligrams kada isang sachet. So, para ma-hit mo yung claims ng Mitsubishi Corp, kailangan mo ng 2 sachet. Paano iniinom po? Bago po kayo kumain sa umaga. Bakit? Kasi para po, ang paggising po kasi natin, nagkakaroon tayo ng mahabang fasting. Minsan, 8 hours, 12 hours. 8 hours, 12 hours. Yung unang inom po natin, dito po ito yung problem po sa mga Pilipino. Yung unang inom po natin ay kape. Kaya po lumalala yung acid reflux po natin, yung GERD po natin, kasi ini-introduce po natin acidic. So, ang kagandahan po nito, ang i-introduce po natin, once na nagkaroon ka ng acid reflux, ay inumin mo to. Tanong, ibig sabihin, si Kansen Barley alkaline. Kasi acidic ako Tama po ba, Sir Johnny? That's wrong. Ito po yung nagiging problema po Ang pinaka-solusyon na nakikita natin, kapag may acid ang isang tao, i-neutralize or babawian natin ito ng alkaline. Iinom tayo ng mga may pH, mataas na pH level na tubig. Tanong, safe ba yon? Hindi. Hindi po siya safe. Bakit po? Yung tiyan po natin ay natural na acidic. Yan po yung ginagamit ng tiyan po natin para makatunaw ng mga kinakain natin. So, ang kailangan po ng katawan po natin ay acid neutralizer. So, ang Kansen Barley po ay hindi po alkaline, but rather acid neutralizer. Meaning po ng acid neutralizer, required po na magkaroon ng acid ang katawan mo para matunaw yung kinakain mo, pero sumusobra ito. So, ang ginagawa po ni Kansen, kinukurik niya yung tamang acid lang para sa tiyan mo, para ma-digest mo yung kinakain mo. So, once na ininom nyo po siya pagkagising sa umaga, 2 sachet, kahit hindi na po kayo mag-breakfast, ulitin ko, kahit hindi na kayo mag-breakfast, mapapansin nyo po, una, babawas yung timbang nyo. Pangalawa po, pag hindi po kayo nag-breakfast, pagpasok ng unang kain nyo po, mabilis na ang digestion niya. Kasi kinorek na ni Kansen Barley. So, ganun po siya kaganda. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly with Sukuna.
your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Ayun, okay. Parang gusto ka nang subukan to. Anyway, sir, sige. Actually, now, ang curious ako ngayon. Parang sold na ako na. Parang okay to, Parang okay to, Pero, balikan lang natin yung parang ano nito, no? Business, as a business, tsaka parang as a story. Yes, Kasi, na-mention nyo kanina na meron kayong yung sa manufacturing, ano. So, ano ba yung parang talagang pinagmulan nito? Not just, so ito parang nakwento niya na yung galing siya sa Japan, yes, tsaka parang talagang kumbaga hinanap nyo yung pampagaling sa nanay nyo nga, sir, Yes, ano? Pero, ikaw, sir, I mean, as a business person, or kumbaga para gawin talaga, para simulan ito, para ibenta ito, Yan. ano yung parang naging talagang start-up, no? Parang, paano siya pinush talaga na gawin, i-formulate, then ngayon, binibenta nga, ano? Yes, So, po. paano po ba yun? Ang nakakatuwa po sa kanya, dugtong ko lang yung kwento niya, lahat ng nakakainom dito, may nagkakaroon ng extra boost ng energy. So, kahit sino po pwedeng gumamit. Kaya lang po, ang mahigpit pong paalala ni tita, siya po kasi ang aming tumatayong BP for Finance, and co-founder po ng Kanzen Barley. Ang mahigpit pong request ni tita sa akin, okay lang ba na hindi natin sasabayan yung mga malalaking brands sa presyo nila? Yung ganito po kasing kalaki, isang presyo po nito sa market is nasa 1,000 to 1,200. Ilang ano to, sir? Ilang palang ano to? 3 grams 10 sachets. Okay. So try to imagine, iniinom mo tigwa 1,000. Tapos ang tinitingnan mong value, kikita ako dito. Ang maigpit na paalala po ni tita, wag nating pahirapan yung tao sa pagkuha ng product. So nag-retain po kami sa presyo na 550 per box. So ito. tinapyas, yes po, yan ang SRP niya, tinapyas namin yung presyo ng iba. So para sa amin, di baling konti ang possible na revenue, at least marami yung nakaka-avail. Marami yung nakaka-try. So 550, sir, itong box na to, na Yes. may 10 sachets? Yes po. Parang sulit na sulit yun. Sulit na sulit, diba? So, yun po yung isa sa mga naging impact po namin. Yun nga lang po, sabi namin, maganda kung maraming makatry. So, ang dami pong nag-message kay tita sa akin, ba't hindi nyo lagyan ng, alam mo na yan, Sir Johnny, lagyan natin ng marketing program para kumikita ang kahit sino. Actually, ang usapan po namin, binabati ko nga pala, birthday po niya ngayon, at alam ko nanonood na ngayon, si Master Licop, ang aming pong BP for Digital Marketing. Happy Ikaw pala, sir. birthday, Master Lico. Happy birthday. Ikaw pala, sir, VP for Finance. Ikaw, sir, ang... Janitor. Ako po yung Siya, formulator. formulator po. formulator. Kasi nasa planta ka lang. Yun talaga expertise nyo, yung Yes. parang ano rin, science. Product development. Product development. Ayun. Okay. So, meron po akong mga almost 20 brands na po na hinahawakan. 20 brands and 50 companies po. So, 20 brands, MLM yon, networking companies. So, ang ginawa po namin, ang suggestion po ni Master Licop, lagyan natin ng marketing program pero wag nating pahirapan yung mga tao kung paano i-avail to. So, we stick with the SRP. Lalabas po this coming January or February po ang bagong kwento ni Kanzen. So, hihiwalay po siya kay Ultimate Nutra. Magsiseparate po siya to provide livelihood sa mas maraming tao. Not totally na hiwalay siya sa akin. Kasi siya po talaga. Ang mangyari lang, parang naging supplier ako. Tsaka parang talaga sariling brand siya, no, Yes. si Kanzen Yes po, yes Barley. po. Pero, kumbaga supplier pa rin yung pinanggalingan Yes. na manufacturer. Sa sariling Ultimate. distribution. Siya Okay. yung Distribution. siya yung manok, siya yung nagpo-formulate. Ako yung lumapit sa kanya para i-formulate yan. Pero, yung lalabas namin this coming January or February, Ultimate Nutra pa rin yung supplier. Okay. Pero- Ito nga, nakalagay naman pala dito, manufactured and distributed by Ultimate Nutra Nutra. Avenue Corporation. Pero sa Kanzen Barley, parang bagong formulation and bagong brand talaga nito. Hindi po siya bagong formulation. Still the same. Still the same. Pero magkakaroon siya ng marketing program. Okay. So, everyone can avail. Everyone can earn
Di naman po sobrang laking livelihood, pero malaking opportunity para sa iba. So, kasama po namin si Master Likop dito sa new company po. Siya po ang aming VP for Digital Marketing. Siya po ngayon yung nag-handle ng nakikita nyo mga unique na creatives. Yung way ng promotion ng brand, siya po yung humahawak. So, yun po yung kagandahan po natin. Hindi po, ba't January, ba't February, ba't hindi ngayon? So, naglagay po kami ng mahabang time para mas marami pang promotion. Tulad po na itong ginagawa po natin, mas mapakilala ng husto. Bakit po? Bago i-launch. Yes, tama po. Bakit namin to ginagawa? Ang ginagawa po namin, pinapadali po namin yung promotion ng mga tao. Why? Naglaan po kaming tatlo, si Likop, ako, si Tita, naglaan po ng time para mag-promote. Bakit po? Pag nag-promote po kami, pagpasok ng January at naging part ka ng marketing program namin, hindi na, alam mo ba si Cancel, hindi na ganun po kasi kilala na siya So, ganun yung nilaan naming time. So, pinapakilala namin siya ng husto para pagdating ng January and February, yung tao, madali na lang niyang i-offer yung product. Ay, napanood ko to sa Startup Podcast PhD, Sir Johnny. Nabalitaan ko, napakaganda nitong product na to. Nabalitaan ko sa ganito, nabalitaan ko sa ganun. So, hindi na, ang aim po kasi namin is, hindi mahirapan yung magre-reseller namin. Parang muna, recognition talaga muna ng pangalan. Yes, opo, para opo. Mas padali na rin sa reseller na hindi siya nag-i-introduce ng mga ng bago talaga. Yes, opo. Aware na rin yung mga consumer, kumbaga, yung mga buyer. Okay. Opo. At sa aming tatlo, may kanya-kanya kaming papel. No, to. Kasi si Master Lico, yung BB for digital marketing namin, talagang nakafocus siya digital. Si Coach naman, sa kanya naman, ang focus naman niya, talagang product training talaga siya. Kasi yung i-elaborate niya, kung ano yung produkto. Para alam din ng mga reseller kung ano talaga yung binibenta nila. Ako naman, dahil sa edad kong ito, marami akong kakilala na hindi naman talaga literate sa digital. So, ako yung manual. So, physical marketing. Offline. Offline pala. Tama. Sorry, mali pala yung offline marketing. Offline marketing ako. Pero, nagtatouch din ako. Actually, si Tita po ang BB for Finance. Siya po yung kumokontrol ng aming pong... Finance yan ng I mean, yan ang business talaga. Yes. Diyan mo malalaman kung buhay ang business. Yan. Siya po yung magsasabi na, bukas sarado na tayo. wala tayong cash flow. Sir John, marami naman talagang hindi marunong. Kaming mga matanda. Kasi matanda na ako So, talagang may makikita ako na, ito, talagang kailangan mo ito. At talagang, sinasabi nila, mouth to mouth, talagang sasabihin mo, explain mo, isa-isa. Although ako naman, nag-try din ako na online. Sir, pa-elaborate lang nung reseller program na parang mangyayari. Paano ba siya mag-work? Paano yung reseller? So, bibili sila sa inyo? Magbebenta nila? Or parang magbebenta sila and may commission sila? Ganun ba yun? Yun yung magandang tanong. Actually, by 2026 namin siya ila-launch. Hindi ko muna may sasabi kung ano yung pinakapangalan ng company. Okay. Pero tawagin po natin siyang Lucky Fish. Naniniwala kasi ako sa Lucky Fish. Yung galing, maraming magaling, maraming mahuhusay, pero yung luck portion, medyo kulang yung iba. Kaya hindi na nahihit So sabi ko, kailangan na natin ng luck. Aside from faith. So, Lucky Fish ang term namin. So, ang Lucky Fish kasi is, marami yan. May goldfish. Pero yung paborito namin, since Kansen kami, koi. So, koi ang pangalan na ginagamit namin. KOI. Yes, use that. So, lucky. Pag sinabing koi, lucky yan. So, ang balak namin, actually, hindi siya balak Ang pagkakasimulate namin ng marketing program this coming 2026, bipili ka lang ng 2 boxes, member ka na sa amin. Once na nag-refer ka, may commission ka. Once na nag-refer yung ni-refer mo, may commission ka. So parang bumubuo po kami ng sales team para
mas ma-promote yung brand, and at the same time, mas malaki yung commissions na matatanggap ng tao. So, aside from that, since nasa planta po ako, pwede kang maging broker ng planta. So, merong property broker, di ba? Merong car broker. Sa amin ang tawag namin po, Sir Johnny, brand broker. So, nagkikreate ka kasi ng brand eh. So, ikaw yung nagiging daan para yung tao na gustong mag-start ng business, mag-create ng brand. So, binuksan din po namin yung portal na yun para mag-create ng commissions po sa mga tao. Okay. Gusto ni Sir Johnny magkaroon ng sariling brand ng coffee? Pwede. Sino magre-refer sa'yo? Yung brand broker namin. So, ganun yung ginawa naming program para mas maraming opportunities ang mabuksan. Pero nag-start lang kami sa Kanzen Bar. Kanzen Bar. Okay, interesting. Sige sir, actually ngayon parang while you're talking, parang ngayon ako curious ako, saan nanggagaling yung parang entrepreneurial or parang business spirit ninyo na parang gusto nyo, hindi kayo kumbaga nag-formulate and nagbebenta kayo nito aside from having, kunyari, yung trabaho talaga na work, parang I also want to malaman yun sa inyo. Bakit niyo pinili yung ganitong industry? Oo, or yung ganitong buhay, yung ganito. Actually, share lang po namin. Kami po ni Tita ay almost 17 years na po magkasama sa business. Business partner. Si Tita po ang tumulong sa akin makagraduate sa college. Okay. So siya po yung naging daan na ma-push ako na kailangan professional din tayo. Hindi lang tayo basta nagnenegosyo, kailangan may tinapos din. So, siya nagpilit sa akin na makagraduate. And, good thing na ginawa niya yon. Naging edge ko yon against other na basta nagnegosyo lang. Ang business ad po pala ako. So, ang naging drive po namin, ang dami namin pinasukan ni Tita. Nagtayo po kami ng computer shop, tindahan. Ang dami. Meron pa kaming wellness center. So, 2020, ito po yung pinakakwento niyan 2020 po, meron kaming business dito sa May Pasay na wellness center. Nagsara po yun. Kasi yung buong mall po na yon ay gagawing Pogo. Yan, nakwento ng Pogo. So, yun eh. Bago sa Pogo, di ba nagkaroon ng pandemic? Oo, yun, yung pandemic. So, required na isara. Isara yung mall. So, napilitan kami magsara. Nung pagsara namin, napuwersa kaming mag-back to zero. So, all of my investment, lahat ng pera na meron ako na itago, nasunog po lahat yun. And then, ang pinaka-ginagawa ko po kasi is, meron po kong parang side hustle. Ang side hustle ko po, mag-process ng FDA documents. SEC license. Mangganda ng term pero consultant kumbaga, pero fixer yun sa iba Fixer ang tawag dun Pero sanay po akong maghawak ng document. So, bukod sa pagbebenta, kaya kong mag-process ng dokumento. Yung isang company, which is the NutraWaste Manufacturing, ni-request po yung skills po natin. So, ako po nag-process ng documents ni NutraWaste Manufacturing. All of the clients' licenses, ginawa po natin. Dito po nag-start yung consultancy program sa loob, which the Coach Love Agudo Startup Solutions. Katunog ng branding niya po. So kami nagpo-provide ng solution po sa ilang company. So pagpasok mo sa NutraWaste, hindi ka lang magpapagawa ng brand, kami nang bahala sa dokumento nito. Ipo-promote mo na lang. So ganun yung naging angle po ng business po namin. At dun naging drive namin na ay pwede pala namin i-share yung talent namin through entrepreneurship and startup. So, yun yung naging drive. Si Tita Joy. Okay, before pa talaga napunta siya sa NutraWaste, talagang, yun na nga, mayroon kaming wellness. Dahil nung nasa yun, so, alam mo naman, di naman talaga makatiis na hindi maghanap buhay, no? Kahit, pandemic. Try kami ulit mag-networking, kasi mga networker kalita kami. And that, sa networking kasi, mga kapital ka. Yung pakuha mo mag-recruit ka, need pa rin ng kapital yung, yung minsan, ang nare-recruit mo, sabihin, wala akong pamasahe. Uli, ikaw pa mamamatay doon. At tapos sabihin pa, nagugutom ako. So, kailangan mo pakainin. So, sabi ko, parang naubos na yung tabi-tabi. Sabi ko,
parang ayaw ko na. Nanggan nga napunta kami sa Nutraway. Ang naging challenge po kasi sa networking, ito po educate lang po natin yung public. Ang nagiging malaking problema po ng mga networking company is tinatawag po nating MEMA. Nagigets nila siguro, Sir Johnny. MEMA, sabing produkto. Okay, labas tayo ng MLM. Tapos gawa tayo ng produkto. Anong produkto? Raffle natin ha. Malunggay. Barley. Wheatgrass. Ayan, pwede na. Haluan mo ng iba. Lagyan mo ng broccoli. Nakukuha niyo po yung point ko. Gumagawa ng formulation pero hindi pinag-iisipan, teka, yung product ba to well-researched? Yung product ba to may sapat na knowledge para i-present sa iba? Ito ba magkakaroon ng appeal sa mga doctors na pepresentahan ko? Or this is just another barley? Ayaw po namin yun, Sir Johnny. Ayaw namin maging this is just another barley. No, ang target po namin, this will be the superior barley sa market. Ayun. Okay. I think, may mga notions kasi minsan sa mga networking, Yes. pero I think kung maganda naman ang product mo, I think baka... Di po, Sir Johnny. Dapat magandang produkto maganda mo. talaga. Kasi kung ang target mo lang ay kumita at magbenta, wala kang pinag-iba sa pyramiding scams. Yeah, okay. Ayun. At least nalinaw natin yun sa mga makikinig dito para clear natin yung notion na yun. But anyway, sige. Ayun, actually very interesting si Kanzen Barley tsaka yung parang strategy sa marketing and sa distribution na tatahakin nyo. But launch pa siya ng January pa. Siguro, i-wrap up natin tong conversation na to Yes, po, Coach Lau tsaka Tita Joy. So, ano ba parang future plans pa? Ano ba yung parang vision din na nakikita nyo? So, nakita nyo ba na maraming resellers sa buong Pilipinas and maybe si Kanzen Barley ay maging kilala na nakakapagpagaling talaga ng mga may sakit. Ganun. So, ano ba yung parang future lang na nakikita nyo? Ang vision po kasi ni Koy or yung ilalabas po naming company, ang vision po namin is may educate ang bawat isa paano magnegosyo nang hindi nahihirapan. That's one. Pangalawa, manggaling mula sa Pilipinas ang klase ng formulation na kung saan maraming matutulungan. Na hindi tayo makikilala dahil lang sa maraming yumaman or kumita, kundi makilala tayo na nagpo-formulate ng magagandang produkto. And this is the aim po na ginagawa po natin. Second, pag sinabi pong Japan, longest living people po yan. Huwag na po natin pagtalunan yan. Sila yung may kakaibang mindset at eagerness pagdating sa wellness. So, sinasabayan po namin yung flow na sa Pilipinas manggaling yung ganong klase ng company. Ayun. Actually, parang the fact din na na may kumbaga nahiram or nakuha natin yung talento and yung kultura nga from Japan parang very promising ang mangyayari dito sa Kanzen Barley. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. But anyway, yun sige, Coach Love and Tito Joy, maraming salamat sa pag-share ng story ng iyong nanay actually, tsaka kung ano ba yung gusto niyo mangyari dito kay Kanzen Barley.
if our listeners, baka may nakikinig dyan na interested sa Kanzen Barley, baka may interested maging reseller or anything. So, paano nga ba sila makakuha ng more information? Maybe sa Facebook or sa website or email ninyo or so invite sila kung saan man nila kayo ma-reach out. Actually, ito yung gusto kong ipagpasalamat kay Master Licop eh. Hindi po namin in-establish yung search engine optimization, Sir Johnny, but rather we establish the search everywhere optimization. Meaning, isang search lang po sa Google, sa Bing, or any AI po ng Kanzen Barley, lalabas na po lahat ng information kung saan po tayo matatagpuan. Pinadali na po namin to lahat. Search everywhere. Ayun. Maraming salamat po. Thank you po. Coach Love and Tita Joy. Salamat din, Sir John. And thank you sa mga nakinig. Salamat. So, Kanzen Barley. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Argum AI, make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment, turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solution, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamlined hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for business ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. DV Code Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Kanzen Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudok, Algacon Aqua Feeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Uplift Code Comp, Board Prep, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.